O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Ipinakita ang nakaraan ni Tokihito noong naglalaban ang mga tauhan niya laban sa nais pumatay sa kanya. Dumating ang isang samurai na nagpatalon-talon palapit sa kanya. Sinabi ng mandirigma na umalis na sila doon. Pero sinabi ng emperor na magpapaiwan ito. At nagbigay na lang ng espada sa samurai. At iyon din ang espada na dala-dala mismo ni Genzaburo na ibinigay sa kanya ni Shoyuni. Dumating din ang nakasunod na prinsesa at binati ang emperor. Sinabi ng matanda na great-granddaughter daw nito ang babae. Nakilala na siya dati ni Teruhi noong bata pa lang ito. Si Tokihito pala ang tunay na bloodline na pinagmulan ng babae. At naalala daw ng emperor ang asawa, anak at apo nito kapag nakikita si Teruhi. May ibinigay itong lalagyan ng sulat sa babae at inutusan na dalhin kay Nagamin. Utos daw ito na poprotektahan nila ang kapital at mga tao dito. At kailangan daw mabuhay ni Teruhi kung gusto nitong magtagumpay. Kaya naging motivated naman ang babae na sinabing gagawin ito. Kalaunan ay nakwento ni Teruhi na lolo pala nito ang nagligtas kay emperor noong bata pa siya. Dahil dito ay nag-asawa ang tatay niya at ang apo na babae ng emperor at nabuhay si Teruhi. Sa daan ay alanganin ng mga samurai na tutulungan sila ng mga toyborai. Pero pinatigil sila ng prinsesa. Nagtanong si Hitari kung ano bang trabaho ng mga toyborai. At si Kalbo ang sumagot na special silang grupo ng sundalo na ipinadala ng Kyushu para bantayan ang Japan sa mga pag-atake mula sa labas. Pagdating nila sa dagat ay masarap daw ang simoy ng hangin, sabi ni Oni. May nakaaway pang batang babae si Amushi dahil sinabi nitong amoy ihi ang dagat. Habang kinakausap ni Teruhi ang babae ay may nakita silang mga babae na nagsasagwan na may tinatakbuhan. Hinahabol pala sila ng mga Monggol na sabik sa mga babae. Sinabi ni Gontaro na magtago si Teruhi pero inutusan ng babae si Genzaburo na gumawa ng paraan para mailigtas ang mga babae. Gagalaw na sana sila pero sinabi ni Sana na wala sa danger ang mga babae sa bangka. Dahil biglang nagtalunan ang mga ito at lumangoy palayo kaya sinabi ng mga Monggol na sayang ang mga chicks. Saka pa lumabas ang mga Twarabay at inambush ng palaso ang mga Monggol. Sinabi ng boss ng Monggol na umalis na doon. Ngunit pinalibutan sila ng mga bangka ng mga toyborai na pinamumunuan ni Nagamin. Saka patuloy lang na pinag-ambush ang mga kalaban. Napilitan na tumalon sa tubig ang mga natira na Monggol. Pero sa tubig ay sinalubong sila ng mga babae at ginawang pataba sa mga isda. Kalaunan ay binati ni Genzaburo si Nagamin na nasabing buhay pa ang bida. Sinabi ni Teruhi na naroon siya bilang isang messenger. Saka ibinigay ang lalagyan ng sulat kay Nagamin. Binasa naman ito ng long hair at nang matapos ay na-welcome nito ang prinsesa at mga tao nito dahil sa utos ng emperor. Saka napangiti si Oni at ng kasamang lalaki nang makita ang mga babae na sumisisid. Habang ginagamot ng batang doktor ang ilang nasugatan ng lason, ay pinag-aralan naman ni Genzaburo ang kakaiba ulit na Monggol sa grupo ng mga kalaban. May normal at regular na palaso daw ang mga ito. At kakaiba din ang itsura ng buhok na sinabi ni Nagamin na kasamahan daw ito ni Retso na Kung Fu. Kalaunan ay naglakad sila ng isang oras. At pagdating nila sa kaharian ng mga Twarabay ay nagulat sila na nakita ang pader nito na gawa sa bato. Biglang inipit ng mga toyborai ang mga samurai na kasama ni Genzaburo at sinabing makikinig sila sa batas nila sa lugar na iyon. Pero ang prinsesa ay welcome daw bilang panauhin. Agad inakyat ni Amushi ang bakod na bato at napahanga. Tapos naroon sa kabilang dulo si Sana na sinabing bobo nito. Hinamon ni Sana si Amushi na mag-racing daw sila kung sino ang makakaabot sa kabilang dulo ng mas nauna. Saka agad itong tumakbo na agad ding sinabayan ng lalaki. Samantala ay nakita ni Shiraishi ang isa sa mga convict na naunang tumakbo. Ito si Saburo. Nainis siya nang makita ang prinsesa pero tinarayan din ito ni Teruhi na iniwan dahil tumakbo agad bago ng kaguluhan. Pero may sekreto si Saburo na gustong sabihin kay Shiraishi. Nakita ni Amushi na napakalawak ng bakod na iyon. Saka din sila nagkasalubong ni Sana at ipinilit ng bawat isa na siya ang nanalo. Pero napagtanto din nilang kahit anong gagawin nila ay magkakasalubong sila sa dulo ng bakod. Saka din sila magkasamang naupo at parehong natawa dahil may ka-Romeo at Juliet na sila. Nakita pa ng mga bida ang imbakan ng armas ng mga toyborai. At ang ilan nilang catapult na sinabi ni Shiraishi na gustong makita sa action. Bumalik si Amushi na sinabi kay Genzaburo ang nakita nitong aabot sa 1.5 kilometro na radius ng bakod na bato. Sinabi ng isang bantay na tumahimik daw si Amushi at huwag mag-asta na scout. Pero dumating si Sana na biglang ipinagtanggol si Amushi na hindi naman gumagawa ng masama. Saka pa tinawag at may ipapakita na agad sinundan ni Amushi. Kaya nagtaka ang mga sundalo na nakakita dahil naging mabait si Sana sa dayuhan. Pagkatapos pa ay pinakain ng mga Twarabay ang mga bisita nila ng masarap na kanin at pork at inumin na nakakalasing. Dahil dito ay nagpasalamat ang mga samurai dahil sa pag-welcome sa kanila.
Pinuri din ng mga ito ang magandang bakod ng kaharian na hindi daw kayang pasabugin ng bomba ng mga Monggol. Ngunit nakisabat si Jinzaburo na sinabing matitigok silang lahat kapag umatake ang mga kalaban. Kaya nagalit ang mga babae na tinutukan siya ng kutsilyo. Pero ipinaliwanag pa rin ng bida na dahil sa lawak ng castle ay hindi nila ito madedepensahan kapag umatake ang malaking grupo ng Monggol sa bawat pader. Samantala ay kinausap ni Suboro si Sir Aishi at ipinakita ang isang silver badge na mula sa hukbo ng Monggol. Ito daw ang paraan para makaalis siya doon. Nagtanong si Suboro kung bakit ba lumalaban si Sir Aishi para sa mga tao doon. At sinabi ni Sir Aishi na nagsimula na gusto niyang tulungan ang mga tao doon noong makita ang nasusunog na capital. Sinabi ni Suboro na samurai sila kaya dapat lumalaban sila ng may bayad. Kaya nagtanong si Sir Aishi kung anong naiisip ni Suboro. Samantala ay sinabi ni Jinzaburo na alam nitong hindi naman talaga sila pinapasok ng mga Toiburai para tulungan, kundi ay para tumulong sa pagdepensa ng kaharian na iyon. Pero sinabi ni Nagamin at ng matanda na hindi sila pinupuwersa na makipaglaban para doon, kundi ay pwede lang naman nilang hintayin na umalis ang mga kalaban. At mas delikado sa labas dahil kapag sumapit ang winter ay pwede silang mamatay sa lamig. Kaya nainis ang lumabas na Jinzaburo na hinayaan ni Nagamin. Habang busy ang bida ay naiinis ang ilang Torabay dahil sa sinabi ng bida na iwan nila ang lugar na iyon. Kaya sinabi ni Jinzaburo na lalabanan niya ang mga ito gamit ang isang tangkay ng damo. Nainis ang isang lalaki na umatake ng pamalo pero sinuntok lang ito ng bida. Muling umatake ang lalaki pero suntok sa mukha ang muli nitong natanggap. Nang sinabi ng lalaki na handa siyang mamatay para depensahan ang nilakihan ay naalala ng bida ang anak na babae. Kaya sinabi niya sa mga kaharap na kung matatalo niya ang mga ito ay tatanggalin nila ang kanilang mga helmet. Kaya umatake ang mga kawal pero wala silang kaya. Narinig ito ng ibang mga samurai na tutulong sana. Pero inawat sila ni Jinzaburo na sinabing sparring lang iyon. Pinatanggal ni Jinzaburo ang maskara ng mga ito at kinilala ang bawat isa. Sinabi din sa iba na paano niya pagkakatiwalaan ang mga hindi niya kilala na magiging brother at arms. Dumating si Nagamin na narinig ang sinabi ng bida at nakangiti ito dahil handa ang bida na tulungan silang depensahan ang castle na iyon. Naintindihan na daw ni Jinzaburo na dapat nilang protektahan ang castle at mga tao ng sabay. Nagkwento si Suboro na pinasok ang isang bahay at binalak pagsamantalahan ang nanay doon. Pero pinalo siya at itinali ng mga kalalakihan doon. Ngunit dumating ang mga Monggol na pinatay ang mga ito. Saka sinabi ng commander nilang si Nergi na magtrabaho ito sa mga Monggol at bibigyan sila ng pabuya. Kaya nagkaroon ng silver badge na pass si Suboro at pwede daw niyang kausapin si Nergi kahit anong oras. Nasabi ni Sir Aishi na pagtatridor ang gagawin niya. Pero ipinaliwanag ni Suboro na ganun ang buhay nila bilang samurai. Kapag sumali sila sa mga Monggol ay magkakaroon ulit sila ng lupa. Sa grupo ng mga Monggol ay nais ng kanilang boss na itigil ang pagsakop sa isla at dumiretso na sa Japan. Naiinis ang mga naroon na leaders at sinabi din ng general na sundin nila ang utos ng marshal. Pero nang sinabi ni Nergi na ilang mga taga-isla ang sinuhulan niya para maging spy, ay sinabi ng general na dahil ibinigay naman ng isla sa kanila ay lubusin nila ang pagsimot dito. Muling nagtanong si Suboro kung sasamahan siya ni Shiba Ishi, pero ayaw daw ni Pacquiao na mawala ang kaluluwa nito. Kaya nainis si Suboro na sinabing ganun din dati ang kapatid niya na pinatay niya. Sinabi ng aalis na Shiba Ishi na pagbibigyan niyang paalisin si Suboro. Pero binalak ni Suboro na gamitin ang armas. Pero siya ang hiniwa ni Shiba Ishi na alam na daw ang gagawin ng spy. Nakita sila ng isang babae. Pero sinabi ni Shiba Ishi na spy si Suboro. Kaya aalis sana ang babae para sabihin ang kabayanihan na ginawa ni Shiba Ishi. Pero pinigilan siya ng samurai saka din sinaksak. Kaya namatay ang kawawang babae tapos ipinahawak pa ng lalaki ang armas dito. Nagbago daw ang isip ni Shiba Ishi. Kaya napatawa muna si Suboro bago namatay. Agad din umalis si Shiba Ishi at naiwan ang dalawang bangkay. Samantala ay naghahanda naman si Shoyuni na inutusan ng mga tauhan na bilisan ang paghahanda ng mga barko pandigma. At sinabi sa isip na maghintay lang si Jinzaburo. Habang naghahasa si Jinzaburo ay nagtanong si Teruhi kung totoo bang may darating na reinforcement. Ipinasigurado naman ito ng bida kaya nagkaroon ng pag-asa ang babae. Pero ang totoo ay hindi alam ng bida kung mangyayari ito o hindi. Nakita ni Sana at ng mga kasama ang pagkamatay ni Nami at ni Suboro. Inakala nilang balak maalay ng samurai ang babae kaya ito nanlaban at namatay silang pareho. Pero nang tignan ni Nagamin ang sugat ng lalaki ay nanlaki ang mata nito pero hindi nagpahalata. Ibinalita ni Amushi ang pagkamatay ni Suboro na inakala nilang binalak mang-rape. Pero alam ni Jinzaburo na marunong ito sa laban. Kaya napaisip siya kung anong nangyari. Saka din nagtanong kung nasaan si Sir Aishi.
Ipinakita naman si Sure Aishi na nasa kampo na ng mga Monggol dala ang silver badge. Sa pamamagitan ng interpreter ay sinabi niya ang kahinaan at itsura ng castle na papaligiran ng bakod na bato. Sinabi ni Nergi na patayin na lang nila ito dahil iba yung spy niya. Pero nang magtanong ang general kung mayroon ba silang makukuha ng mga babae at mga kayamanan, ay nasaktan ang loob ni Shiba Ishi. Pero dahil naroon na siya ay itinodo na niya ang maging traidor at sinabing marami. Nakita ng general ang guilt sa mukha niya kaya sinabi nito sa mga kasama na legit itong traidor. Kaya nangako itong babayaran si Shiba Ishi ng makukuha sa gyera. Nang gabi ding iyon ay nag-usap ang mga bida kasama ni Nagamin. Hinahanap ni Nagamin si Sure Aishi na hindi daw nakita ni Hitari simula ng hapon. Kaya sinabi ni Nagamin ang totoo na nakita nitong na-slice din ang collarbone ni Suboro at hindi ito magagawa ng armas ng namatay na babae. Hindi pa niya tapos ang sinasabi nang biglang lumabas mula sa gilid si Sure Aishi na may daladalang na hunting na hayop. Iyon daw ang dahilan kung bakit matagal siyang nawala. Sinabi ni Oni na nabuburyong siya at wala na siyang alak kaya dapat may kumanta. Nagusto naman ni Teruhi pero huwag daw malakas. Saka pinakanta si Kano, kaya napilitan si Kano na tumayo at kumanta ng Uyayi. Saka din sinabayan ng prinsesa. Sinabi ng kalbo na mas marunong siyang kumanta pero ayaw daw ng mga kasama. Dahil mas gusto nila ng mga chicks kaysa sa mukha ng pangit na kalbo. Kinabukasan ay may nakitang usok ang mga nagbabantay saka din agad nag-report kay Nagamin na paparating na ang mga Monggol doon. Agad na nagtipon ang mga warrior habang gumawa naman ng mini structure ng castle ang bida. Kaya nagulat ang mga Tuarabay dahil sa detalye ng ginawa ng bida. Kaya naiinis naman si Oni sa nagpapabida. Itinuro ni Nagamin ang posibleng tatahakin ng mga Monggol at ang gate na pupuntahan ng mga ito. Saka sinabing maglalagay sila ng mga 10 tao lang sa kabilang bahagi. Sinabi ni Sure Aishi na sasama siya sa mas mahinang depensa para siguruhin ang kaligtasan doon. Kaya naghanda ang lahat para puntahan ang papasukan ng mga kalaban. Pero sinabi ni Jinzaburo na lalabas para ma-welcome ang mga kalaban. Naglalakad ang mga Monggol nang ma-ambush sila ng mga palaso. Pero nakita nila ang kung saan ito nagmula at gumanti. Kaya nag-unli palaso ang mga Tuarabay. Saka pa lumabas sa likod ang grupo ni Jinzaburo na umatake. Saka din marami pa silang napatay na na-surprise. Binalak siyang matarget ng boss pero hindi tumama. Dahil mas maliit ang bilang ng mga bida ay agad na nag-utos si Jinzaburo na tumakbo na sila pabalik sa Baitakas. Saka sa loob ay patawa-tawa ang mga bida dahil sa nasorpresa na mukha ng mga kalaban. Dahil sa ginawa ni Jinzaburo ay sinundan sila ng mga kalaban sa iisang gate. Kaya nasabi ni Nagamin na magagamit nila ang mas maraming bilang ng sundalo para labanan ang mga dumating. Nagpalitan ng palaso ang dalawang kampo. Pero dahil sanay na ang mga Monggol sa pag-atake ng mga castle ay unti-unti silang nakakalapit. Kaya nag-utos si Nagamin na gumamit ng catapult. Naghanda naman ang mga warriors na babae at sila ang nagpalipad ng mga bato na pinalipad ang shield ng mga Mongoloid. Kaya marami sa mga kalaban ang nasaktan. Pero sinabi ng boss na umatake lang sila at huwag matakot. Kaya nakapaglagay ng hagdan ang mga kalaban sa pader. Pero nakaabang na si Oni sa isa sa mga umaatake at pinitpit ito ng mabigat na troso. Pinatay naman ni Hitari ang ilang binalak umakyat. Sa kabilang parte ng fortress ay nakatayo sina Sure Aishi at nag-aalala ang mga sundalo para sa pamilya. Sinabi ni Sure Aishi na siya na ang bahala doon. Kaya umalis ang iba na kawal. Pero may 3 natira na sinabing may pamilya sila pero sasamahan si Sure Aishi. Kaya sa isip ng lalaki ay nasasaktan siya para sa mga ito. Umakyat ang mga Monggol at agad na pinatay ang 3 sa harap ng samurai. Saka sinabi ni Ochirubato na galit ito sa mga traidor. Pero bibigyan ng pabuya ng kanilang boss si Sure Aishi. Saka pumasok ang mga Monggol para maghanap ng loot. Nakita nila ang citadel kaya masayang lumapit ang mga ito. Sa kinaroroonan ni Nagamin ay napansin nila ang pagtigil ng pag-usad ng mga mananakop. Kaya napagtanto ng mga bida na sinasayang lang ang oras nila doon dahil may pinapasok silang ibang parte ng fortress. Nakita ng general ang pagkakasunog ng citadel kaya nasabi na lang nito na sayang ang kanilang inaasam na plunder dahil sinunog ng sadista na Ochirubato. Kaya nag-utos na siyang umatake na lahat at tapusin ang laban. Aatake na sana ang main attack force nang matigilan sila dahil nasusunog na mga tao ang lumabas ng fortress. Ito pala yung grupo ni Ochirubato na inakala nilang nang sunog. Siya pala ang nasunog. Ipinakita na nang makarating sila ng citadel ay nakahanda na ang matanda at ilang Tuarabay na sundalo at sinunog ang naihanda nilang trap doon. Kaya nasunog ng buhay ang mga Monggol. Habang mababa ang moral ng mga Monggol ay sinamantala ito ni Teruhi at nagpalipad ng mga palaso na sinundan ng mga kasama. Kaya umatras ang mga Monggol na nataranta. Nakita ni Urianedi ang pagkasunog ni Ochirubato kaya ito nanlumo. Sinabi ng mga kasama na natrap ang mga ito sa patibong ng mga bida.
Kaya nagalit ang general na sinabing mag-launch na sila ng full attack. Pero bago pa nila ito magawa ay nakahanda na ang mga baliw na bida na binuksan ang gate. Sakay sila ng kabayo sa pangunguna ni Jinzaburo na sinabing puntahan nila ang general. Ilang archers ang nagsabi na huwag matakot saka nagpatama ng palaso. Ngunit nilagan ito ng bida at agad nakapatay ng mga archers. Saka din tinalo ng kanilang commander na inatake ng espada. Nakalaban ito panandalian pero naputol ang armas nito. Nakita ng general ang bida kaya sinabi sa mga tao na umatake. Kaya muling umatras ang mga bida at mga kasama nito. Pero biglang nagpatama ng palaso si Jinzaburo sa general na muntik nang matamaan ang mata kung di lang niligtas ng shield guard. Kaya naisip ng general na kahit masakop nila ang fortress ay hindi din susuko ang bida at masasayang lang ang mga mamamatay nilang mga tao. Kaya umatras na sila. Kalaunan ay nahuli ang mga bantay na iniwan ng kanilang mga poste. At sinabi ng mga ito na inutusan sila ni Sir Aishi na umalis. Sinabi ni Nagamin na traidor yata si Sir Aishi. Kaya sinabi ni Oni na puntahan ito ng bida para malaman. Nagpunta nga siya sa kinaroroonan ng gate na binabantayan ni Sir Aishi at nakita ang mga namatay na bantay. Saka din nakita ang nakaupo na Sir Aishi na hindi siya maharap. Sinabi ng bida ang pagkatalo ng mga kalaban at pag-alis nila. Saka din pinapaalis si Sir Aishi. Ngunit tumayo ang traidor at sinabing hinihintay si Jinzaburo dahil kailangan nito ang kanyang ulo para gawing regalo sa mga Monggol. Nagtanong ang bida kung totoo ba yung pag-iyak ni Sir Aishi noong makita ang nasusunog na capital. At legit daw ito. Pero ganun pa man ay handa na ang traidor na labanan ng bida. Kaya napangiti si Jinzaburo na sinabing maglaban sila. Mas mahaba ang armas ni Sir Aishi samantalang katana naman ang kay Jinzaburo. Winasiwas ni Sir Aishi ang sibat na inilagan ng bida saka din kaagad na sinugat ang tiyan ni Sir Aishi gamit ang mismong shield sword ng kalaban. Bumagsak si Sir Aishi na nataman pa ng palaso ng babae na kasama ng pinatay niyang babae. Pero pinatigil ito ni Nagamin at Jinzaburo. Sinabi ni Sir Aishi na putulin na ang ulo nito. Pinulot ng bida ang espada pero sinabi munang dahil legit ang pag-iyak ni Sir Aishi noon ay naniniwala ang bida na legit ang pinagsamahan nila pagkatapos nilang makaligtas sa bagyo. Nagpasalamat din si Sir Aishi dahil nagkaroon pa siya ng pagkakataon na magkaroon ng pansamantalang kasiyahan at sinabing iligtas nito ang isla na iyon. Saka din pinugot ang ulo ni Sir Aishi. Nagtanong ang bida kung sino ang kukuha ng ulo ng traidor. At sinabi ng prinsesa na dahil lumabag ng batas si Sir Aishi ay ibibitin ito. Pero kalaunan ay ibinaon pala ito ng babae at nanalangin pa para dito habang nasa tabi ang bida. Kalaunan ay niluto ng mga samurai ang karne ng baboy ramo na nahuli ni Sir Aishi. Pero ayaw itong kainin ng mga Twarabay dahil traidor daw ang nanghuli nito. Kaya masaya si Oni dahil mas marami daw siyang kakainin. Kalaunan ng tulog na ang bida ay lumapit ang bata na anak ng pinatay niya at sasaksakin sana ang natutulog pero pinigilan ng prinsesa. Sinabi ng babae na lumaki ito at magpalakas sa kalabanan ng bida ng duel. Pagkaalis ng bata ay lumapit ang manyak na babae kay Jinzaburo at walang ano-ano na hinalikan ito. Pero nakita siya ng bumalik na bata. Kaya ngumiti siya ng killer smile at sinabing papatayin ito kung sasabihin sa iba. At muling tumakbo ang bata. Ngunit nagising din si Jinzaburo kaya napa-atras ang nagulat na prinsesa at kunwari sinabing binabantayan ng bida. Narinig nila ang ingay dahil may nakita ang mga nagbabantay. Nakita nila ang pagdating ng mga hayop na tingin nila ay tumakbo sa mas malaking hukbo ng kalaban. Kaya nagnervyos ang mga sundalo nang marinig na mayroong mas malaki pang army na paparating kaysa yung nakalaban nila kanina. Pero hindi daw takot ang mga samurai na tinularan ng mga Twarabay at tumaas ang moral nila. Habang binabasa ng kanilang mangkanor ang mahiwagang panghilod ay bigla itong nasunog. At nasabi nitong bad omen daw saka pa siya biglang namatay. Samantala sa labas ay tinatawag ni Chominpuko ang mga kasamang convict para tumakas na doon dahil may itinabi pa itong bangka na may mga pagkain. Pero karamihan sa mga samurai ay ayaw sumama. Nais sanang umalis ni Amushi pero nang makita nito si Sana ay kunwari ayaw niya. Kaya tanging si Oni ang sumakay na sinabi sa iba na huwag silang mamatay sa tabi ni Jinzaburo. Saka din sila umalis. Lumapit naman si Sana at pinagalitan si Amushi dahil gusto nitong umalis ng isla. Sa kwarto ay nasabi ni Nagamin na ligtas na sila dahil isinakripisyo ng kanilang mangkanor ang sarili para matanggal ang sumpa na babagsak sana sa kanilang isla. Kaya naman nagsaya ang mga tao na nakarinig nito. Pinagmamasdan ni Jinzaburo at Nagamin ang kagubatan dahil may ipinadala ang boss na scout. Magsesenyas daw ang mga ito kapag may nakita. Ipinakita ang dalawang scout na may nakitang mga Monggol. Magpapalipad na sana sila ng signal pero nataman ng palaso ang isa. Saka sila agad na pinugot ng dumating na general na nagngangalang Ko. Sinabi ng tauhan na ipapatanggal ang kanilang mga apoy. Pero sumagot si Ko na sinabing ipapakita ito sa mga kalaban.
Kaya sa kinaroroonan ng mga bida ay nakita nila ang pagsulpot ng 1 hanggang 10 hanggang 1,000 na mga sulo ng kalaban na nasa kadiliman. At alam na nilang hukbo ito ng mga kalaban. Kaya agad nag-utos si Nag-Amin na gisingin ang lahat. Dumating naman ang mga kasama ni Jinzaburo at ibinalita ang pagtakas ni Oni kasama ng kalbo na maliit na tao. Saka sinabi din nilang nagkamali sila ng pasya. At natawa na lang ang bida. Sinabi ng kalbo sa malaking tao na hindi nito inakalang hindi siya mabait na tao na tulad ni Jinzaburo. Pero sinabi ni Oni na hindi mabait ang bida dahil warlord ito. Nais daw malabanan ulit ni Oni ang bida pero hindi ito tulad ng dati na nakakapagbigay takot sa kanya. Sinabi ni Teruhi kay Nag-Amin na umalis na sila sa fortress. Pero ipinaliwanag ni Nag-Amin na kapag lumabas din lang sila at nagkasno ay mamamatay sila sa labas. Pero sinabi ng bida na pwede naman silang umalis muna habang naghihintay ng reinforcements. Lalo na at sinabi ng Emperor na para manalo ay kailangan nilang mag-survive. Kaya pumayag si Nag-Amin na aalis din sila. Sa dagat ay nakita ni Oni at ng kalbo ang maraming ilaw sa dagat. Nakita din ito ng mga bida na inakala nilang reinforcement noong una. Pero hindi pala dahil ito ang dagdag hukbo ng mga Monggol. Ipinakita din ang paghahanda ni Shoyuni ng mga tauhan nito para magpunta ng isla. Pero nalaman ito ng ama niya na hindi pumayag dahil sa kalaban sa politika. Kaya napigilan ang balak nito. Sa isla ay sinabi naman ng manyak na bida na bukas daw ay kapanapanabik na laban ang magaganap. Pinaghanda ng bida ang mga kasama habang papataas ang sikat ng araw. Napatanong ang mga lokal ng isla kung bakit nakikipaglaban ang bida. Kaya sinabi ng bida na dati ay gusto lang niyang nakikipaglaban dahil nag-enjoy siya. Pero simula nang makilala ang mga tao doon ay nakikipaglaban na siya para protektahan ang isla at mga tae dito. Saka din nila pinalakas ang mga sariling moral. Pagdating ng maraming mga kalaban ay matapang ang mga bida na sinalubong ang mga ito habang dumedepensa sa fortress. Sinabi ni Ko na ang sino man na hindi nakabalik sa pulutong nila para maglayag sa Kyushu bukas ay ituturing na traidor sa Mongol Empire. Kaya inutusan nito ang mga tauhan na bilisan ng pagsakop sa fortress ng mga bida at pabilisan daw sila ng pagkuha ng plunder. Dahil may umatake sa kabilang bahagi ng fortress ay inutusan ni Nag-Amin si Jinzaburo na puntahan ito para maging quits na sila sa pagligtas sa kanya noon. Kaya agad namang umalis ang bida. Samantala ay nilalabanan ng prinsesa at ng mga tao nito ang umaatake sa kanilang binabantayan. Ilang mga Monggol ang nakaakyat at naatake sila ng espada kaya nalagay sa panganib ang tatlo. Isang Monggol ang sisibakin na sana ang babae na kanyang sinangga. Kaya natamba ang babae. Pero sinaksak nito ang leeg ng kalaban. May isa pang balak siyang saksakin pero pinatamaan ito ni Jinzaburo ng palaso. Saka pa pinagtawanan ng mukha ng naiinis na babae. Sa kinaroroonan ni Nag-Amin ay gumamit ng kanya ng mga Monggol kaya nasira ang gate nila. Buti na lang at naroon ang mga tinawag ni Nag-Amin na mga babae. Agad nilang pinalitan ng gate ng kanilang hinulag na tower. Nagpasalamat si Nag-Amin sa mga babae saka din inutusan ng mga ito na umalis. Inutusan din si Tatsu na umalis pero ayaw ng babae na mas gustong samahan ang lalaki. Nagsasalita pa ang babae nang biglang magpasabog ang mga kalaban sa gate gamit ang bomba na kinagulat ni Nag-Amin. Pero pagtingin nito kay Tatsu ay nagdugo ang katawan ng babae na natusok na pala ng kahoy ang likuran. Kaya ito natigok. Ang tigas kasi ng ulo. Dahil sa nakita ay nagalit si Nag-Amin na maraming mga pinagpapatay na Monggol gamit ang espada at mahabang sibat. Hindi na siya nagpaawat sa pakikipaglaban. Hanggang matusok ang tiyan niya ng mahabang mga sibat ng mga kalaban. Kaya namatay ito sa tabi ng bangkay ng babae. At malayang nakapasok ang mga kalaban. Sa kinaroroonan ng mga bida ay nakita nilang nakapasok ang mga Monggol. Kaya nag-report si Amushi kay Jinzaburo na bumagsak na ang gate na binabantayan ni Nag-Amin at lahat ng naroon ay namatay na kasama ni Longhair. Kaya malungkot ang mga bida at naisip pa ni Jinzaburo na hindi pa rin siya nakabayad ng utang kay Nag-Amin. Nagpaalam na rin si Amushi dahil hinihintay siya ni Sana. Saka din ito tumalon paalis. Sinabi ng bida na ang bagong misyon nila ay ang pag-alis ng lugar na iyon. Pero nais ni Teruhi na bigyan ng pagkakataon ang mga tao na makaalis ng ligtas. Kaya walang ano-ano ay pinagpapatay ni Hitari ang ilang mga umatake na Monggol. At sinabi pa nitong umalis na sina Jinzaburo at ng prinsesa saka na lang siya tatakas mag-isa. Kaya nagpasalamat naman ang bida at ng babae na parehong tumakbo paalis. Napuntahan naman ni Amushi si Sana at ng iba pang mga bata. Sinabi ni Sana na may alam na daan pero may mga kalaban. Kaya inilabas ng bata ang itinago nitong bomba na ninakaw sa mga Monggol noon. Samantala habang tumatakbo sina Jinzaburo at ng prinsesa ay may mga kalaban na dumating. Kaya sinabi ng bida na umalis na ang babae at siya na ang bahala doon. Ayaw sana ng babae pero hinila na siya ni Kano. Samantalang nagpasalamat naman si Gontaro sa mga ginawa ng bida para sa kanila.
Dumating ang mga Monggol at naglaban na sila ng mga samurai. Isang Monggol ang pinalo ang bida na natamba. Pero pinatay ito ng bumalik na Oni. Nagtanong si Jinzaburo kung bakit ito bumalik. At sinabi ni Oni na nakalimutan nitong kunin yung ulo ng masamang version ni Jinzaburo. Kaya nagtanong din si Jinzaburo kung nasaan na yung Onai Tikmaro na mayroong mga pangil. Ipinaliwanag ng bida na ang puso ng malaking tao ang nagbago. Kaya natigilan si Oni. Nag-appear sila ng armas saka din ng atay ng mga Monggol na nasa paligid. Malakas si Oni na tinatapon ang kalaban. May maraming Monggol pa na pinalo niyang naitapon. Nainggit naman yung ibang samurai na sinabing lalaban din sila. Tsaka may ginawa pang half-cut si Oni gamit ng buong lakas. Dahil may paparating pang mga kalaban ay sinabi ni Anat Akamaro na umalis na si Jinzaburo at siya na ang bahala doon. Iligtas daw ng bida ang mga tao sa isla at panatilhin ang mukha ng hero na iyon at hindi yung dati na masamang version ng bida. Sumagot ang bida na nakikipaglaban siya sa mga brother at arms sa gyera. Kaya dapat din na huwag mamatay si Oni. Saka din umalis ang bida na tinawag ang iba pa. Pag-alis ni Jinzaburo ay natawa na lang si Oni. Napalingon siyang excited nang marinig ang boses ni Ryo. Nakita din pala nito ang umalis na Jinzaburo na tinawag niyang Wolf. Agad din na nagkasalubong ang excited na dalawang malaking tao at nagsubukan ng lakas. Aalis na sana si Hitari nang makita nito ang batang doktor na si Duan. Sinabi ng bata na nagpunta sila doon kasama ng mga pasyente. Sinabi ni Hitari at ng mga pasyente na umalis na si Duan. Subalit sinabi nitong bumabawi siya sa pagliligtas dahil marami siyang napatay na tao noon. May bumaril na kalaban na agad na pana ni Hitari. Pero paglingon nito ay nataman na si Duan ng baril sa likod dahil niligtas nito ang isang lalaki. Galit na kumuha si Hitari ng mga palaso at kaagad na pinagpapatay ang ilang kalaban. Sinabi ni Hitari na joke daw ang laruan ng mga ito na baril dahil mausok at pwedeng pumutok sa sarili nilang mukha. Aalis na sana siya nang makitang napaligiran na pala ng mga archers. Nakapatay siya ng isa pero nataman na din siya. Saka pa na headshot yung bilog sa ulo niya at bagsak ang kawawang Hitari. Busy din sa pakikipaglaban ang mga tao ni Teruhi at ng ilang Monggol. At inaalalayan pa rin ni Gantaro ang prinsesa. Dahil nakapasok na ang mga kalaban sa depensa nila ay nag-suicide naman ang last na royal blood ng mga samurai. Nakipagbakbakan siya pero natigok din. Maging ang iba pang mga warriors ay namatay sa harap ng naiiyak na Teruhi. Wala na silang pag-asa pero biglang hinati ni Jinzaburo ang isang Monggol saka tinawag ang prinsesa para tumakas. Kaya binilisan ng prinsesa ang pagtakbo kasama ng iba pang mga tao habang nakikipaglaban si Jinzaburo na depensahan ang kanilang danaranan. Naroon ang general na si Ko na nakita ang galing ng bida. Kaya nagtapon ang mga ito ng bomba na sumabog. Dahil dito ay nahulog ang bida na nakita ni Teruhi. Sa ilalim ng dagat habang lumulubog si Jinzaburo ay nakangiti naman ang malaking pating. Naipit ang mga kasama ng bida sa gilid ng talon. Wala na kasi ang leader nila kaya natakot ang mga ito. Tapos marami pa ang mga kalaban na pumalibot sa kanila na isa-isa silang pinagpapatay kahit lumalaban naman ang mga ito. Si Rantaro ang huling tinusok at saka din hinati gamit ng espada. Kaya napaupo ang nanlumo na prinsesa dahil namatay ang mga tao nito. Sumuko na ito sa isip pero pinapalakas pa rin siya ni Gantaro sa isipan. Sinabi ng babae na wala na si Jinzaburo dahil sumabog ito. Ngunit sinabi ng tauhan na nakita nitong nahulog ang bida sa dagat at babalik ito. Saka din sila tumakbo ulit para mabuhay. Ipinakita naman sina Amushi at Sana na nagtatago sa mga damo at nakita nilang napaligiran na sila ng mga Monggol pareho sa harap at likod. Dala pa rin nila ang bomba na hawak ni Amushi. May nakita silang apoy sa malapit na balak pang dalhan ni Amushi ng bomba. Inutusan nito ang babae na kapag sumabog ay tumakbo na ito kaagad at saka sila magkikita kapag madilim na ang paligid. Nagtanong ang babae kung bakit hindi sumakay si Amushi sa bangka noon. At dahil iyon lang ang chance ng lalaki para sabihin ito ay inamin niyang wala na siyang babalikan sa Kyushu at iyon na ang bago niyang tahanan. Mabilis na inilagay ni Amushi ang bomba sa kinaroroonan ng apoy. Pero nahuli siya ng isang Monggol sa kamay, na kanya namang sinugat gamit ng patalim na armas. Agad siyang tumakbo patungo sa dagat habang hinahanap si Sana. Pero nataman siya ng sibat sa katawan at duguan na nahulog sa dagat. Mabilis namang sumunod si Sana na pinilit siyang abutin. At sa paningin ng namamatay na Amushi ay ang ganda daw nito na parang isda na lumalangoy. Saka din siya nalunod. At kawawa naman si Sana. Nagtatago ang prinsesa kasama ng mga loyal na natitira na tao. Nang may magpatama ng palaso sa balikat ni Gantaro. Pero nagawa pa rin niyang makapatay ng isa at sinabing lalaban sila. Pero mas madaming palaso ang tumama sa kanyang katawan. Pinilit pa niyang sumugod pero natambo na siya at nanghina. Bago siya namatay ay inutusan niya si Kano na protektahan ng prinsesa. Kaya hinila ni Kano ang prinsesa palayo.
Kaso ay nadulas sila sa isang parte ng gubat at bumagsak silang nakapatong si Kano sa prinsesa. Naiiyak si Kano na sinakal ang prinsesa para mamatay. Dahil ayaw niyang gawin itong laruan ng mga kalaban. Nang inakala niyang patay na ang prinsesa ay tumakbo si Kano na sinubukan pang makipaglaban sa mga Monggol. Pero nahuli na siya ng mga manyak at pinadapa sa lupa at sumakay ng motor ang mga Monggol. Samantala ay patuloy lang sa pagkalunod si Jinzaburo. Ipinakita siya kasama ng kanyang asawa at anak noon. Nagtanim ng halaman ng anak niyang babae na kanyang tinanggal saka din umalis. Pero pagbalik niya ay nagtanim ulit ang bata at may hawak na itong stick para depensahan ang halaman. Dahil iyon daw ang turo ng ama sa kanya. Kaya hinayaan naman ito ng tatay na sinabing bantayan ito ng bata kung ganun. Pagsapit ng gabi ay naroon pa rin ang bata at nakita ang pagdating ng ilang ninja. Sumigaw ang bata kaya dumating si Jinzaburo at nagawa nitong masaktan ang mga intruder. Gumamit lang siya ng kawayan at nahuli ang mga magnanakaw. Saka din lang hinayaan ang bata sa tanim nito at binuhat sa loob para matulog. Naalala ito ng bida na nagising at kaagad tinanggal ang armor at lumangoy pataas. Pero dahil masyado na siyang malalim ay nawalan na siya ng hininga at nalunod. Dumating naman ang Great White Shark na tinulungan ng bida patungo sa tabing dagat. Naglakad siya at nagulat sa nakita dahil madaming mga Japanese ang nagkalat sa lupa. Kasama ang mga dati niyang kasama sa pakikipaglaban. Saka naupo na lang ang bida sa isang putol na kahoy. Sa lahat ng mga tao ay ang bata pa na nais siyang patayin ang naroon na nakaligtas. Hawak pa rin nito ang espada at sinabing ipaghihiganti ang tatay. Umatake ito ng taga. Pero parang ipinatong lang sa katawan ng bida ang hawak na espada. Hindi naman gumalaw si Jinzaburo na sinabing magpalakas pa ang bata saka inagaw ang espada na hinati ang dahon. Ipapakita daw kay Sasamaro kung paano gumamit ng espada. Nag-aayos naman na ang mga Monggol dahil babalik na sila sa ship. Hindi daw sila masaya dahil mga bata lang ang nakuha nilang reward. Nagsasalita ang isang Monggol nang bigla itong patayin ni Jinzaburo. Saka pa nito pinagpapatay ang mga natira na nais siyang patayin pero sila ang natalo. Nakita ito ni Sasamaro na kaagad pinalaya ang mga kasama na bata. Tatakbo sana ang isang Monggol pero pinugot ng dumating na Ryo. Sa pagkakataon na iyon ay tinawag niya namang wild dog ang bida. Saka itinapon ang espada ni Onay Tikmaro. Sinabi pa nitong nag-enjoy daw sa pagpatay kay Onay Tikmaro at siya ang isusunod. Kinuha ng bida ang espada ni Oni para gamitin sa laban. Umatake si Ryo na agad iniwasan ng lumalaban din na bida. Pero malakas ang kalaban kaya napapa-atras ang bida sa kada palo nito. Nagtanong si Ryo kung para kanino pa ang pagtaga ni Jinzaburo ng armas nito patay naman na ang mga kasama niya. Saka pa nasaktan ang tiyan ni Jinzaburo. Pero naging agresibo ang bida na siya naman ang nag-combo kaya napa-atras at naitapon ng general. Lalaban pa sana ito pero naputol na ang kanyang armas. Kaagad namang pinalibutan ng mga sundalo nito si Ryo para protektahan. Ngunit walang takot si Jinzaburo na naglakad pa abante at natakot ang mga Monggol na umiwas sa kanyang daraanan. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Ryo. At sinabing lumalaban siya dahil sa sariling rason na katulad ni Ryo na isang magiting na sundalo. Talo na iniwan ni Jinzaburo si Ryo at umalis. At ganun daw nagtapos ang Battle of Tsushima Island kung saan nanalo ang mga Monggol. Samantala sa kinaroroonan ng boss ng Monggol ay nagutos na ito sa kanyang mga general na maghanda na sa paglusong sa Kyushu. Kasama sa mga naroon si Orianedi na naiisip na maraming kalaban sa pupuntahan nila na katulad ni Jinzaburo. Kinabukasan ay nagising na lang si Teruhi na naitago sa mga dahon na naroon. Naglakad siya at nakita ang mga patay. Pero nanlaki ang mata niya nang makita ang buhay pang Jinzaburo. Masaya din ang bida na makita ang prinsesa. At nasabi nilang ang makasurvive sila ay ibig sabihin na ng kanilang panalo. Saka din lumabas ang mga bata at ng ilang mga nakaligtas na tao na mas ikinaluhan ni Teruhi na sinabing may pag-asa pa ang isla nila. Nakangiti din ang bida na sinabing lalaban pa sila. At natapos ang series.